time natin. So, ayan. Ito naman ang pag-usapan natin, mga kababayan. Senator Robin Padilla, litaw na litaw ang pagiging clown. Nako, mga ka-GPnatics, lumabas na naman ang pagiging tungaw netong si Senator Robin Padilla. Dahil may inilabas itong statement noong nakaraang araw na kapag daw siya ang naging presidente, mga ka-GPnatics, bawat Pilipino daw or bawat Pinoy magiging milyonaryo kapag siya ang naging presidente. Naniniwala po ba kayo doon? Ha? Mga kababayan, o hindi po ako nagloloko dyan ha. Ito ay pahayag ni Senator Robin Padilla, mga kababayan, dahil nga po, ayan o, yan ay kaniya, malinaw na kanyang sinabi, bawat Pilipino gagawin niyang milyonaryo. Nagpahayag si Senator Robin na kung magiging Pangulo, ibibigay niya ang tig-1 milyong piso sa bawat Pilipino. Ang tanong kasi dyan, sabi niya, hindi na siya tatakbo bilang senador. Tatakbo ba siya bilang presidente or vice president, mga kababayan? So doon pa lang, mapapaisip ka na, hey, are you kidding me? Magiging presidente, kung ikaw magiging presidente, magiging milyonaryo mga Pilipino, pinapatawa mo ba kami? Kasi hindi ka naman tatakbong presidente. Sa makatuwid, the opportunity na maging milyonaryo yung mga Pilipino, mababang porsyento. As in 0%. Tama? 0%, mga kababayan. Dahil di naman siya tatakbong presidente. Ang tatakbong presidente si Sara. Maaari vice president si Robin, pero hindi pwedeng maging presidente. Isa pa. Mga kababayan, sabi dito, di ba? Nagpayag si Senator Robin na kung magiging Pangulo, ibibigay niya ang tig-1 milyong piso sa bawat Pilipino para wakasan ang kahirapan. Aniya, kailangan lang ng humigit kumulang 1 trilyong piso dahil walang 1 bilyon ang populasyon na sobra-sobra pa at maaring mabawi sa buwis mula sa mga uunlad na mamamayan. Hay nako. Mga kababayan, itaga nyo sa bato, itaga nyo sa ulo ni Senator Bato, hindi mangyayari yan. Ilang trilyon daw ang kailangan? Humigit kumulang 1 trilyon, mga kababayan, ang kailangan daw para maipamigay, mabigyan. Tandaan nyo ha, eto na lang, si Cayetano, nung tumatakbo bilang senador, nangako, ang bawat Pilipino ay magkakaroon ng 10,000 pesos. Natupad ba? Hindi. Di ba? Mga kababayan, hanggang pangako lang. Pinaasa lang tayo. Pinaasa lang pala sila. Yung mga umasa dyan. Sumunod. Etong si Marcoleta na nambudol sa ilan yun, mga kababayan, yung bumoto sa kanya. Mahigit kumulang. Hindi ko matandaan kung ilan. Pero, milyon din yung bumoto kay Marcoleta. Dahil nabudol sa kanyang pangako na lahat po ng mga Pilipino na kumukonsumo ng less than 2,000 sa kanilang kuryente ay libre na. Nagawa ba? Hindi. So kung doon pa lang sa dalawa na yon, ang logic, nahirapan, hindi kayang ibigay, what more pa kaya dito sa mga kababayan, tig-1 milyon sa bawat Pilipino. Diba? Tandaan po natin, ilang milyon ba? Ilang milyon ba ang Pilipino? 115 million tayo ha. Rough estimated nabilang ng mga Pilipino, 115 million. So kung i-compute mo yan, 115 million ang isa, mga kababayan, Diyos ko, trilyones yan. Diba? Trilyones yan. Kayo na lang bahala na na mag-estimate. Kayo na lang ang bahala na mag-compute. Kung ipamimigay mo lang sa bawat Pilipino yan, mga kababayan,
Ang mga Pilipino, ang maganda, tama, merong dulot yan. May magandang dulot. Kapag binigyan mo ng bawat 1,000,000 ang mga tao, kunwari granting na kayang ibigay ni Senator Robin Padilla, galing po sa kaban ng bayan, okay? 1,000,000 kada isa, mga kababayan. Ang kagandahan lang yan, syempre kapag gumastos ng gumastos ang bawat Pilipino, umiikot yung pera. Di ba? Umiikot yung pera. Kaya lang mga kababayan, hindi natatapos doon ang problema. Paano kapag naubos na yung pera ng mga Pilipino? Di ba? Ang budget ng Pilipinas, meron po yung pinupuntahan. May mga allocation yan. Di ba? Ang bawat departamento may mga pangangailangan. Oh. Tapos may mga calamity pa, may mga kalamidad na kailangang gastusan. Yung mga inuutang natin, yung budget dyan na inilalaan doon sa kada taunang budget natin, nakalaan yan ng maayos. Kung si Senator Robin Padilla, ipamimigay mo lang yung pera na 1,000,000 kada isang tao, lulubog ang mundo. Ay, hindi naman mundo, lulubog ang Pilipinas. Diba? Anong sabi niya dito, mga kababayan? Humigit kumulang 1,000,000,000,000 piso dahil walang 1,000,000,000 ang populasyon na sobra-sobra pa at maaring mabawi sa buwis mula sa mga uunlad ng mga mamamayan. Kala ko ba, sabi nila, ayaw nila sa ayuda. Diba? Ayaw nila sa ayuda. Kasi mga kababayan, alam natin kapag ayuda, nagagamit ng mga politiko. Diba? Nagagamit ng mga politiko. Totoo yan. Kaya nga yung isang ali dyan, yung nagyayabang, na ayaw daw niya sa AX, namputya naman oh. Mga kababayan, noong kapapanalo pa lang ng Uniteam noong 2022, nung may distribution ng AX, isa ako sa mga nagko-cover sa inyo. Lagi kayo nandun. Nandyan si Baba, sabihin ko na. Nandyan si Bongo. Oh, laging bida yung mga pangalan sa pagdi-distribute ng AX. Tapos nung malapit na ang butuhan o eleksyon, malapit na ang butuhan nga nung 2022, bago mag 2022 May, mga kababayan, panay din ang distribution ng AX. Lagi rin silang nandun. Kapag wala yung pangalan, nagagalit. Diba? Kapag wala yung pangalan, nagagalit ang mga tukmol. Oh. Diyos ko. Hindi talaga nag-iisip si Boy Sili, sabi ni Rayan. Dapat dyan kay Robin iuntog sa bader ng matauhan. Yung sinasabi niya na maibabalik dahil sa mga kababayan, dahil daw sa uunlad ng mga mamamayan, gaano ka kasigurado na uunlad ang mga mamamayan kapag lahat yan binigyan mo? Di ba? 1,000,000, baka hindi na magtrabaho yung mga yan. Ilang taon, baka humilata na lang ng humilata yan. Baka dumami pa ang gumamit ng droga. Pag 1,000,000, ginawa mo ng tamad yung mga Pilipino. Ang tanga ng advisor ni Robin, si Santihin niya na. Lalo na yan siyang nagiging bobo. Sabi ni Jennifer Ramirez, guni-guni lang ni Robin yan na GP. Pag yan nagawa ni Robin, papaputol ko daliri ng kapitbahay kong chismosa. Oh. Mamimigay ng pera nang di naman galing sa bulsa niya, isa na namang corruption ang nasa utak ni Robin. Mali. Yan ay mamimigay ng pera na katang-isip lamang, na pangako lamang. Hindi yan mangyayari kahit maging presidente pa si Robin. Mga kababayan, Diyos ko, maniwala ako mamimigay ng tagi 1,000,000 yan sa bawat Pilipino.
Ano nang gagawin ng mga Pilipino pag binigyan mo ng 1,000,000? Di na yan magtatrabaho. Sabi nila, ang mga tao dapat turuan mangisda. Okay? Huwag bigyan ng isda. Kung si Padilla ang mag-president, ang halaga ng isang pirasong pandesal ay 100,000. Bobo ka, Robin. Bawat sentimo ay may katumbas na gold reserve yan. Hindi ka pwedeng basta mag-print ng pera. Correct. Tapos ang nabigyan sa bungero, wala na, sinugal na. Boss, JB, nahuli na ba si Bato? Hindi pa nahuhuli. Tiyak walang job at dadami pang mga anak kasi dadaming pera pamimigay, peke yan, pangako para iboto siya. Yan ang nakikita ko, mga kababayan. Mama Megumi. Yan ang nakikita ko, pangako yan, mga kababayan, na pambubudol na naman sa mga Pilipino. Dahil, kung pumatok kay Alan Peter Cayetano, kung pumutok dito kay Marcoleta, ibig sabihin pumutok. Ibig sabihin gumana. Okay? Pumatok kay Alan Peter, kay Marcoleta. Sinusubukan ni Robin na kapag tumakbo siya, mga kababayan, ay masecure niya yung boto. Kasi ang mga Pilipino kasi, ganito yan eh. Pag may pinangako ka, aasahan nila yan. Diba? Aasahan nila yan. Uy, may pangako si Senator Robin. Baka pag nanalo, may 1,000,000 tayo. Buha ka ng nanay nyo. Diba? Buha ka ng mukha ng kapitbahay nyong chismosa. Hindi mangyayari yon. Ngayon pa lang sasabihin ko na sa inyo, binubudol kayo ng maaga pa lang ni Senator Robin Padilla para pag tumakbo siya ulit sa 2028, magpapakatanga na naman kayo dahil aasa kayo na mabibigyan kayo ng 1,000,000 kada isa. Hindi, yun talaga yung nakita ko dito eh. Maaga pa lang, gumagawa na sila ng, ng naratibo para asahan ng tao. Baka sasabihin kasi niyan eh, hindi pa sila nadala kay Cayetano, kay Marcoleta, hindi pa nadala. Subukan natin si Senator Robin. Total, hindi naman magnanakaw si Senator Robin. Sasabihin, baka tayo mabigyan na ng 1,000,000 sa 2028. What 2K at 10K, hindi na ibigay 1M pa, patawa ka Binoy. Diba, mga kababayan? Yan ang isa sa mga napakatinding pangako na pambubudol. Sabi ni Tito Carpio, okay na rin yan, hindi marunong magnakaw ng talino si Robin. Biscuit lang ni Pitbull. Ang kickbox niya, biscuit lang. Biscuit. Hindi, mga kababayan, pangit din na ang lahat ay puro may pera. Tandaan niyo po yan. Sa ekonomiya, dapat balanse. May mahirap, may mayaman. Kapag puro, sabi ko nga sa inyo ganito yan. Ang system niyan, nakatanggap kayo ng 1,000,000, di ba? Nakatanggap kayo ng 1,000,000. Kung kayo po ay labandera, o kung kayo po ay isang janitor or janitress. Let's say for example, binigyan kayo ni Senator Robin. Mga kababayan, dahil sa hirap ng buhay, di ba? Sa hirap ng buhay. Ang hirap ng trabaho ng pagiging janitor. Ang hirap ng trabaho ng pagiging janitress na kayo ay naglilinis ng banyo, ng bowl. Di ba? Mga kababayan, syempre ang iisipin mo yung ganito. Uy, may pera ako. Hindi na ako magtatrabaho. Magpahinga muna ako. May pera pa naman ako eh. Di ba? Yung ibang mga Pilipino, ganyan ang mindset. May pera pa ako. Hindi muna ako magtrabaho. Magpahinga muna ako. Ngayon, mga kababayan, ang implikasyon niyan, syempre, liliit yung mga nagtatrabaho. Yung bilang ng mga nagtatrabaho. So, pag lumiit yung bilang ng mga nagtatrabaho, mga kababayan, ano mangyayari niyan? Diba? Pag lumiit yung bilang ng mga nagtatrabaho, mga kababayan, simple lang ang sagot. Diba? Yung manpower
liliit din. Pag lumiit yung manpower, mga kababayan, kulang na yung production na mangyayari. Oh. Ito lang isipin nyo, sabi ko kanina, mga kababayan, syempre kung ang lahat na may pera, dahil may pera na yung mga nagtatrabaho ng janitor, janitress, di naman sila magtatrabaho. Oh, mag-hire ka ngayon. Oh, hiring for janitor and janitress kailangan namin. Palagay nyo mayroon pang papasok na janitor, janitress? Syempre wala na. Bakit kanyo, mga kababayan? Lahat nabigyan mo ng 1 million eh. Oh, di yung production, ngayon dahil wala na maglilinis. Oh, palagay nyo, yung mall na pinupuntahan ng tao, pupuntahan pa ba ulit yan ng tao? Siyempre hindi. Bakit, GP? Madumi na. Amoy ewan na. Oh, pupuntahan pa ba ng tao yon? Siyempre hindi. Mga kababayan, maaaring may pupunta pa rin. Kaya lang kapag, siyempre, sobrang dumi na ng mall na yon, mga kababayan, hindi na maganda ang impact nun. Okay? So, pangit din yung iniisip ni Senator Robin Padilla. Halatang hindi pinag-isipan eh. EJP, wala namang isip talaga yun eh. Tama. Oh, eto talaga, sabi ni Ma'am Elizabeth Napisa, poor and rich balances the world. Yan ay fact. Diba? Totoo naman yan eh. Parang ano lang yan, mga kababayan, ecosystem. Diba? Oh, siguro may mga nanonood dito si Cobra Prince. Oh, 'di ba? Nanguhuli sila ng mga ahas, mga kababayan, pero pinapakawalan din nila sa wild. Oh, hindi natin pwedeng hulihin basta-basta itong mga ito dahil pag naubos, 'di ba? Wala nang kakain dun sa mga ano. Oh. Iba pang mga animals na pag-aala-gala diyan. Oh. Na hindi naman natin kailangan na nakaka-perwisyo sa atin. Oh. Wala nang magsasaka pag milyonaryo lahat tayo. Di na tayo kakain, isa pa yan. Sabi ko nga, yung production, mawawala na, mga kababayan. Kasi, syempre, kahit pa paano isipin ng mga tao eh. Magpahinga muna tayo. Huwag muna tayo magtrabaho eh. Pera pa naman tayo eh. Mga kababayan, masisira. Yung daloy ng hanap buhay sa Pilipinas. Wala nang gusto magtrabaho pag lahat may pera. Oh, kaya katarantaduhan, kagaguhan yung magsabi na lahat bibigyan ng 1 million. Sabi ni Robert Sembrano, nako Sir GP, anyamet ti utak na day tanga-tanga. Bobo nga Robin, ni awan ti amuna nga ipasa nga bill. Aglamot lang ti amuna dita Senado. Dapat ipalapal daytan nga tao, tasayang pasweldo. Mayat nga kugtaran ni kunayo ah. Di ba? Mga kababayan, masarap sipain kaagad doon. Wala na rin magtitinda, correct? Lahat yung mga naiisip nyo, mga kababayan, na lahat yan ay possibility. Posible lahat yan. Yung mga nagtitinda dyan na kailangan natin, yung mga binibilan natin ng pagkain, karinderiya, hindi na rin yan. Hindi na rin yan magtitinda, wala na rin magtatrabaho, wala na magluluto eh. Di ba? Kasi may mga pera na yan, magpapahinga muna yan. Tama, Papa Cho. Kabibigay lang sa'yo ng 1 million, maglalaba ka pa ba? Oh. Di ba? Mga kababayan, ang problema, may 1 million ka. Hindi ka na maglalaba. Sabi mo, may 1 million ako, may pambayad naman ako eh. Bayad ka ngayon. Bayad ka. Magpapalaba ka sa laundry. Anak ng tinapa. Pagpunta mo sa laundry, wala ring tao. Di ba? Wala ring tao. Sarado muna kami. Paano? Wala kaming manpower. Oh. Binigyan mo ng dahilan para yung mga tao maging tamad. Di ba, Papa Cho? Oh. Tapos yung mga magsasaka ayaw na magtanim. Wala na tayong kakainin. Kala mo grade 1 ang kausap ni Binoy, pangakong bata.
Lugi mga Ilocano non-speaker. Aroy. Tiamok. Kini Robin, Durbab, Isuna. Lahat ng tao tamad na po pera saan kukunin magic ng pera? Si Robin. Utak lugaw no? Kaya, nako, mga kababayan, mag-isip-isip na po tayo ha. Yung mga bumoto kay Senator Robin Padilla, yung mga kinantahan ng Wonderful Tonight, mag-isip na po kayo ng 100 times. Kakantahan lang ano ba yun? Paano ba yun? Yung Wonderful Tonight? Nakalimutan ko tuloy. Aska. Bibigyan lang kayo ng flower na ganyan habang kumakanta Lahat, yung mga babae, nagtitilian Bumoto ko yan! Nag-number 1 pa. 27 million, mga kababayan. Walang iya na yan. 27 million ang nagoyo ni Robin. Pero, wag kayong magagalit Meron sa inyo na bumoto kay Senator Robin Padilla. Ako, hindi ako bumoto. Oo, inaamin ko yan. Diba? Kasi way back then, mga ka-GP Natics, nagbantay kami. Ako, si JDB, si Papa Bin. Nagbantay kami sa Karangkang, doon sa lugar ni Lenny sa Bicol. Hindi kami nakaboto talaga noon. No. Wag kayo magagalit. Umamin ang gustong umamin. Ilihim ang gustong ilihim. Pero meron sa inyo na bumoto kay Robin Padilla dahil nakantahan kayo ng Wonderful Tonight. At isa pa, mga kababayan, binoto nyo si Robin Padilla kasi artista, kilala nyo. Diba? Sige nga, meron kaya nga amin dyan. Please type 1 ang bumoto kay Robin. Type 2 kung hindi nyo binoto yan. Subukan ko lang kung may aamin. Yung tsahin ko ngayon, nagsisi na budol daw siya, sabi ni JB Rose. Kita nyo? Si Danny Taling, Eto talaga, honest. I'm the one who voted Tobin. Malaking kahangalan pala. Yoli Candela, ang kapal mukha. Oo naman. Binoto ko yan kasi alam kong bobo yan, matagal na. Sabi niya, walang iya ka. Shucksan lang. Dito to lang, hindi ko alam na kumandidato yan si Robin plus si Rapi Tulfo. Number 2 sila, Pero, good for you na hindi bumoto kay Robin. Pero, doon sa mga bumoto kay Robin na nakadagdag ng 27 million niya, guys, sorry tayo. Diba? At saka, walang hiya. Sobrang walang hiya. Nung nanalo siya, biglang sinabi niya na hindi raw dahilan ng pagkapanalo niya si Pangulong Bongbong Marcos, hindi raw siya tinulungan. Samantalang sumasabit sa unit team. Binoto ko kasi idol lang nanay kong namayapa na. Kita nyo, mga kababayan. Pero, okay ako dun sa mga umamin, doon sa mga umamin. Wala naman masama dyan. Wala naman masama yan. Tao tayo, nagkakamali di ba? Hindi ko kayo sasabihan ng shame on you. Siyempre, desisyon nyo yan Kaya lang, dapat matuto na tayo, di ba? Haha, shock saan uray ka religion me. Good, Mami Dance. Mami Z. Hindi ako bumoto pero in-endorse ko. Yun, parehas tayo. Vivian De Vera. May kasalanan din ako. Okay? Hindi ko lilinisin yung sarili ko. Kasi, during that time, mga kababayan, sa bagay ko, konti pa lang naman followers ko doon, subscriber ko. So, hindi ganun kalakas yung impact ko. Okay? In-endorse ko din yan, si Robin Padilla. Kala ko, kasi kahit papano, mga kababayan, sabi ko, maiba naman. Kasi kilala ko talaga si Robin na mahusay sa pakikisama. Puchik na yan. Husay sa pakikisama sa Duterte pala.
Kakamariwana lang yan ni Robin kaya nag-trip. Di ko binoto, mas matindi pa pagkabudol ko, mag-amang Duterte na iboto ko, sabi ni Ma'am Lilian. Yun lang. Baka kung buhay pang nanay ko, tinadyakan ako sa ginagawa ni Robin ngayon. Nakakatuwa naman yung mga comment yung mga kababayan. At least tayo aminado, di ba? Alam natin yung pagkakamali natin. Sabi ni Dayde Roca number 2 daw, nadali din ako ni Robin gawa ni PBBM, nakiusap eh. Correct, Papacho. Tama kayo. Kaya, nung nanalo si Robin Padilla natapos na yung eleksyon, na sinabi niya, hindi raw si PBBM ang nagdala sa kanya. Nako, doon ako unang naasar kay Robin eh. Oo. OMG si Globe nagtatantrum. Sinong Globe? Nabudol ka rin. Iwan ko na kung bakit ibinoto yan ng Filipino GP. Di ako mahilig bumoto ng artista. Hindi, ganito paliwanag dyan. Yung iba talaga, binoto si Robin Padilla because kilala nila si Robin bilang artista. Tama kayo dyan. Artista, mga kababayan, na napapanood nila dati, napapakinggan nila. Kasi may mga tao talaga, katulad niyan, nagpunta kami sa Catanduanes. Okay, Catanduanes, nagpunta kami sa Bicol, nagpunta kami ng Mindanao. May mga tao, kahit sa Visayas, pinuntahan kami ng mga lugar doon na masasabi natin talagang hindi sila nakakapanood ng TV. 'Di ba? Lagi silang nasa bukid. Lagi silang nasa trabaho. Mga kababayan, kaya kung ano yung kwento ng mga kapitbahay, naririnig nila sa mga kapitbahay, yun na lang din yung ibinoboto nila. Oh, mga kababayan, yun ang mahirap. Kaya nga, pagdating sa halalan, mas maganda talaga yung mga politiko, binababaan nila yung mga lugar na hindi po sila kilala. Kasi malaking bagay yun para iboto sila. Kasi, yung iba, ito kilala namin, ito hindi naman namin kilala eh. Hindi nila iboboto yun. Si Robin, naging artista, kaya ayun, naiboto. 'Di ba? Buti na lang nasa Kuwait ako nung butuhan, ligtas ako sa scam. Sir GP, di na makakaulit niya sa akin yan, no joke. Sana, 'di ba?